no? Oo. Si Regan Praferosa. Siya po ay founder at trustee Recovering Gamblers of the Philippines. Nako ha. Ito yung mga ano na siguro ang bumabangon na mga dating sugarol, 'di ba? Si Regan Praferosa nasa Zoom pala natin. Regan, magandang gabi sa iyo at salamat sa pagpaunlak sa atin ngayong gabi. Magandang gabi po, Sir Ricky, at sa mga nanonood at nakikinig sa istasyon. Apo. So ang inyong organisasyon, Recovering Gamblers of the Philippines, ay ano basically ang ginagawa po ng inyong organization, sir? Sir, bali, nagsisilbi kaming dropping center o dropping hub para do sa mga nalulung na sa sugal at namumblema sa kanilang bisyo. Nako, ayan na. At I understand, kung kayo ho ay matagal na no na organisasyon, marami ba ang inyong mga kliyente na sa e-games o e-gambling ang pagkalulong o kumbaga sa statistics ninyo doon sa mga ang pagkalulong ay sa sugal na physical, yung pumupunta sa mga kasino at doon sa nasa e-gambling, ano ang numero nyo? Pantay na ba sila o paano? Sir, nag-times 10 po ang ang mga online gambling after ng pandemic. Gano'n na karami. So gano'n. Opo, tsaka po yung age bracket po mas bumaba ngayon. Grabe. So teka, bigyan mo kami ng numero, Sir Regan. Gaano karami ngayon yung mga nasa inyong pangangalaga na nag-drop sa inyo na nasa yung biktima ng e-gambling? Sir, wala po ako kaming concrete na pero nag-a-average po ako ng 10 callers a day po ngayon. Wow, 10 callers a day. Ito yung mga nagpapasaklolo na ho talaga sa inyo. Yes po, tsaka nagtatanong po regarding po sa recovery. Meron po tayo kasi mga support group, mga counseling and in-house facility na pwede mag-cater sa mga tao na talaga pong hirap na makatigil. Okay, sige. So siguro simulan natin si Regan doon sa tanong na kita nyo ngayon yung, syempre nakababad kayo dyan, alam niyo yan, matagal na ang organization ninyo. Doon sa mga effort ngayon, yung binabanggit ko kanina na regulation ng e-gambling, no, ng electronic gambling. Anong inyong pananaw dito? Regulation or total banning? Sir, alam naman natin na negosyo yan at nakikinabang ang gobyerno natin. Bilang isang advocacy namin, gusto sana namin magkaroon ng regulatory committee or department para sa isang ahensya, especially sa NTC. Kasi para sa amin mas mapapadali yung pag-block or pag-ban doon sa player mismo or doon sa cellphone mismo nung sugarol. So, kumbaga regulation that will prevent them na magsugal. Yes, any access po para sa sugal nung player mismo. Sir Art na tuloy. Sir Regan, given sa napakalaking perwisyo nito ngayon sa atin, bakit hindi nyo suportado yung pag-ban na lang? Sir, actually, mas maganda po sa amin yun. Pero parang imposible po para sa amin kasi based po sa mga experience ng mga player, even though nagpa-exclusion na sila, talaga pong gagawa po ng way ang isang player na makapagsugal kahit any forms of app or application. Oh, so ito na nga yung binabanggit ni Senator Win Gatchalian that the danger of banning them altogether yung pag-proliferate naman ng mga underground na sugal. For sure, may lalabas pong ganun. Medyo engage ako ng konti dyan. Hindi ba't kahit naman may existing na legal, ganun din naman ang nangyayari? Meron din namang underground Opo. Pero yun nga po, yung sinusulong po namin is, it's a electronic blocking talaga, sir. Oo. Pwede po siyang i-download din sa cellphone na certain app na pwedeng i-block or through NTC natin na talagang any keywords mabablock to install. Opo. Kung sakaling ganon, sige. So, sige, given na yun ang gagawin natin halimbawa, yun din naman po ang layon ng marami nga ho nakapasa ngayon, both houses, ng mga panukalang ganito. Pero sa inyo po, paano? Kumbaga, paanong
prevention ang mangyayari in terms of age? Ano ho ba ito? Social economic status? May ganun ba? Pakikwentuhan nyo kami, Sir Regan. Actually, sir, kami kasi mas nakapokus kami doon sa mga naka-experience na nasaktan na sa sugal. Kaya meron po kami ginagawa na mga edukasyon, psychoeducation or awareness. Oo. Mas gusto po sana namin na magkaroon ng link sa amin kasi nga gusto namin mas mas matuto at manggaling mismo sa kanila na hindi na ako uubra sa sugal. Yung kumbaga parang sir, yung iniisip nyo lang ng grupo ninyo na parang specific na magiging panuntunan ng mga gambling sites na ito para nga hindi makapasok, para hindi makapag-sugal na yung iba. Like yung delinking ng halimbawa, isa yun yung lumalabas po ngayon sa mga nakahain ngayong panukala sa pagbubukas ng 20th Congress. Parang gusto nilang i-delink yung e-wallet doon sa mga site na ito. So sa inyo po, bukod dyan, ano pang mga specific po ninyong naiisip? Rin po, higpitan din po yung requirement sa online lending app. Kasi po yun po yung nagiging pag-asa. Ayun. Oo. Kumbaga, kung naubos na po yung pera nila, iniisip nila nandiyan naman yung OLA . Grabe naroon din nga ho yun doon sa mga unang nakapasang panukala, isa din sa mga provisions na parang yung loan, yung pangungutang. Yes po, yung quick loan. Yun ho talaga nag-i-start ng ng mga depression nila kasi yung utang. Oo, and that is something Sir Regan, psychological na siya no? Kasi kumbaga, ang hindi na mamalayan ng mga kababayan natin, iyon yung lalong maglulubog sa kanila. Kasi at the end of the day nga, wala naman hong mananalo dyan kung hindi yung mga e-gaming companies. Nasa losing proposition talaga yung mga mananaya dyan. Ano pa, Sir Regan, na hindi pa ngayon na pag-uusapan? Parang hindi pa lumalabas ngayon sa mga media sa pinag-uusapan na sa tingin ninyo, based doon sa mga pumupunta ho sa inyo, na kailangan gawing regulation ngayon? Sa regulation, yun lang po talaga ang naiisip na makakatulong po yun ng malaki kasi nga po iba na po yung kausap Hindi na po yung e-wallets lang pati na po yung mga tao na itigil na nila. Tapos sa amin naman po, bilang tulong na ginagawa namin is pinapakita namin na ang sugal hindi lang po laro ng pera yan. It can be also a game of emotion. Kasi doon po sila na-addict yung thrill of the fun Tama po. Nagiging accessory lang po yung pera or fuel to prolong the process. Pero in the end of the day, ang na-addict po sila doon sa sa make-believe na pwede akong manalo So nagiging po siya, nagiging more on behavior and Tama emotion. Po. Sa lahat po siguro na naka-experience si Riga na magsugal. Ako nung bata naka-experience din ako magsugal. At ramdam ko, alam ko yung binabanggit ninyo. It's not just about the money. But yung thrill, yung experience of yung excitement na nandoon ka, na pag natalo ka, you want it more. Gusto mo pa. Ayaw mo huminto, kaya nga nababaon sa utang. Yung bang edad, sa Regan, yung ba hindi component dito? Doon ba sa mga nagpapasaklolo sa inyo, meron ba kayong demographics ng edad? Ngayon po more on 25 years to 40 ang mas maraming tumatawag sa amin. And majority right now is mga nanay. Nanay. Dominated na po siya ngayon ng mga nanay. Not like before, puro lalaki po yung tumatawag sa amin Well, for the simple reason na sina nanay ay hindi naman yan lumalabas para pupunta ka, Gerson, sa sabungan. Di ba? Kumbaga parang alam naman natin pare-pareho yan. Alam mo, pupunta sa mga physical casino yan. Yung ganong cultural natin na men's world yan, kumbaga panlalaki yan. Yun nga, dahil nakatago nga ngayon, nasa sa loob lang ng bahay,
maybe that's one reason, no, sa Regan. And pangalawa pa, siyempre si nanay lagi ang nasa budgeting side ng pamilya. So siya yung laging naghahangad na medyo kumita naman kahit papano at na may pantustos doon sa kanyang ginagastos sa pamilya. Opo, totoo po yan. Oo. So nanay, 25 to 40, kanin nyo, Sir Regan? Yes, sir. Yes, sir. So wala namang minor na mga involved dito? Actually, sir, nakakalungkot. Meron nga po kami 13 years old eh. Yun, ang sinasabi natin, 13 years old, no? Nag-start po siya sa gaming, gaming platform, yung mga versus lang po ng mga grupo, hanggang sa, yun na po, meron na palang side bet sa mga ganong klaseng application or mga games. Oo. Okay, so doon sa mga lumalabas na yan, sa inyong datos, sa Regan, ano pa ang naisip ninyong dyan? Parang proposal pa para ma-regulate pa nga. Kumbaga, talaga bang nandun lang sa wag nang magpa-loan, higpitan yung sa loan, sa age wala kayong nakikita no, na regulation dyan eh. Wala po kasi nadadaya po sa email eh. Tsaka to sa mga terms and agreement eh. Kasi ang sinecheck lang po eh. Kasi ang isa kong hinihintay, ito nga si Ka Gerson, ating magaling na AP rito, sabi niya rito, posible kaya marami ding nanay, doon nga po sa endorsement ng mga vlogger, yung mga celebrity at saka actually, mga influencer. Actually, po yun, epekto po yun. Kasi doon, nagbibigay po yung mga endorser ng mga free credits para makapagsugal palalo eh. Ayun. Tapos ang bilis po ng ng link nila nasa mga comment section nila. Oo, click here para para mga ganon. Actually si Bishop David 'di ba, may specific din siyang panawagan sa mga celebrity na stop endorsing these casinos. 'Di ba? Stop endorsing gambling. So yun din ang hinihintay ko sa Regan kung wala kayong specific na proposal for that, or kasi syempre manggagaling din naman sa datos nyo yan di ba? Maggagaling din sa mga experience sa inyo yung panggagalingan ng inyong recommendation So, yes, ano po ito? Nakikita nyo rin na kailangang ipagbawal na itong endorsement na ganito? Sana po, no? Sana po kasi since nga alam namin na ang sugal ay emotion based na na addiction, every time na may impluwensyahan yung isang player, talagang kakagatin po kahit po galit siya, kahit po masaya yan, ikiklik nila yan kasi nga na may attraction po Apo. Sige. So Sir Regan, siguro final na lang ito. So paano nyo hinahandle yan? How do you advise yung mga tumatawag sa inyo pag ganyan? How do you handle these problems? Sir, more on more on education and real life testimony. Ang kailangan lang naman kasi is makinig sila Magkaroon sila ng acceptance na mas makapangyarihan yung sugal kaysa sa kanila. Yun. And then, paano kayo nagbibigay ng alternative? Kumbaga, 'di ba sa paninigarilyo, pag gustong huminto ng isang matagal nang nagyoyosi, minsan may mga payo na may alternative muna. Wag mo nang huminto, parang gradual lang. Ito yung pwede mong alternative. Bagamat siguro yung mga nanonood, kailangan po lang nila na umattend, makinig sa mga taong nanggaling na doon. Kasi pag nalaman na nila yung bottom line nitong pagsusugal nila, alam naman natin na tatlo lang, jail, institution, and death. Yung healthy fear, yun yung magiging nila, para makapagsimula sila, yun yung magiging drive nila. Opo. Sige. Sir Regan, magandang pagkakataon po ito, no? At sana'y maimbitahan ulit namin kayo sa susunod. Salamat po sa mga impormasyon at yun po, sa inyong pagpapaunlak sa atin ngayong gabi. Lang ako para sa mga nakikinig. Yes, sir. Meron po tayong hotline na 0917 Yan. 509 4080 para po personal namin sila makusap at matulungan sa sakit nila sa sugal. Pakiulit lang, sir, sa mga nasa radyo. Yes. Ang hotline po natin ay 0917 509 4080. Yan po ay hotline ng, pakibaba mo nga ng konti, Hana,
Recovering Gamblers of the Philippines. Oo. Sir Regan, salamat po at magandang gabi po sa inyo, ha. Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Ricky. Thank you, sir. Si Mr. Regan Praferosa, founder at trustee ng pong organisasyong Recovering Gamblers of the Philippines.